Nanggagalaiti na daw sa galit. Ayon kay Ka-Eric mga kababayan, etong mga nilumutang mga rallyista. Yung mga tumanda na sa kalsada mga kababayan, kagaya na Lisa Masa, ni Renato Babalo Reyes, Arlene Brosas, Francine Castro. Dahil gustong-gusto na daw nilang matuloy ang impeachment ni VP Sara Duterte mga kababayan Dahil tapos na nilang mapakulong si Digong, ngayon si Sara naman ang kanilang pinipunteriya mga kababayan. Kaya nanggagalaiti na daw sa galit at atat na itong mga rallyistang mga napaglumutan na mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Nanggagalaiti. Lahat na po ng mga matatanda na mga pinaglumaan at pinaglumutan na. Pinaglumaan at pinaglumutan na sa kalsada mga kababayan. Rally is life, di ba? Ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, nakisawsaw na. Para lang itulak na magsimula na ang trial. Si Lisa Masa, si Amy De Jesus, si Brosas, Arlene Brosas. Mga kulubot na, pinagkulubutan na sila sa pagkalumot, sa bulok na ideolohiyang pinagkulubutan na sa lumot. Natanggol sa komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, ang panawagan nila, kung Sara Duterte, Bill Sara Duterte. Oh, hindi na nahiya tong mga animal mga kababayan Wala nang ambag sa lipunan mga kababayan, nang gugulo pa. Pareho, si Renato Babaries Renato Babalo. Tapos ng iskandalo na na-involve siya sa kasong sexual opportunism. Wow! Na-involve pala si Babalo mga kababayan sa kasong iyan. At ang iba pang iskandalo dyan sa bagong alyansang Makabayan Group nila, nagrarally-rally na. At alam natin may pundo ito. Basta may pundo, may diskarte. Basta tungkol kay Duterte mga kababayan, mabilis pa sa alas 5 itong mga makakaliwang grupo. Andun sa Senado mga kababayan, nangalampag. Bakit-akyat pa sa gate ha? Pag may diskarte, may propaganda, may recruitment. Kaya negosyo na. CPP, NPA, NDF operative. Tapos yung ilan sa kanila mga kababayan, nagtatakip ng mukha. Halata masyado na nahila lang para sumama dyan. Operatives are siding with the Marcoses. Marcos yan di ba? Buong buhay natin nang sinabi ng mga CPP na yan ay Marcos, diktador. Ngayon tagapagtanggol na ng mga Marcos mga kababayan, Hitler, di ba? Hitler, diktador, tuta, di ba? Ganyan, Marcos, dyan ako lumaki, galit na galit ang mga CPP. Sa makatuwid, yung mga Makabayan Black, eto mga rallyista, mga kababayan, nabuo sila ha. Dahil kinokontra nila ang Marcos dictatorship. Ngayon, kasama na nila mga kababayang mga animal. Kuno sa mga Marcos. So bakit ngayon magkaalyado sila, Eric? No, ikaw dapat siguro yan, mas maganda ang perspective mo dahil bayan muna, baba muna, Renato Reyes mga kababayan. Impeach Sara Duterte. Dahil ubos sila mga kababayan pagka nakaupo na si VP Sara Duterte dyan sa pwesto. Kung ang mga taong ito mga kababayan, rally-rally lang o dyan lang, sigaw-sigaw lang sa kalsada, bahala sila, okay lang naman mga kababayan actually. Ang problema mga kababayan, nakitaan sila ng ties. Ugnayan mga kababayan, dito na mismo sa mga armadong grupo. Kinonfirm niya ni Joma Sison ha, in-enumerate niya mga kababayan, andun ang mga yung mga nandun sa lansangan. Advice namin sa inyo mga rallyista ha, sige magsigaw-sigaw kayo dyan. Wala kaming pake. Basta't ipasurrender nyo lahat ng mga armadong grupo nyo. Hindi man sa inyo, hindi yung mga friendship nyo, yung mga kakilala nyo, o hindi ba kaya yung mga dati nyong miyembro, dahil hindi sila umaamin mga kababayan Pero marami sa mga NPA mga kababayan na nasa bundok. Saan nagsimula? Diyan sa mga grupo nila. Na-recruit dyan sa grupo nila mga kababayan. So, hindi mo talaga maiiwasan na mag-isip ka. Ano ba talaga ang ugnayan nitong mga grupong ito sa mga rebeldeng grupo? Common science na lang mga kababayan. Naging CPP ka, at saka para mas uminit ang ulo nila sa'yo. Tama ka, Ma'am Loreno. Hindi po katanggap-tanggap para sa mga dumaan sa loob ng CPP, NPA, NDF na ganito. Nagtakip ng mukha mga kababayan, ayaw magpakita dahil pumunta lang ako dito para hawak ng poster Ano po, pabulok. Ayan makyat talaga sa gate. Sige. Inabot ng kanilang organisasyon. Parang naglalaro lang mga kababayan On pa man, ay nabubulid na sila.
sa ganyang mga kahinaan na kapag may pundo, kahit yan ay warlord o kaya yan ay involved sa maruming politika, makikipag-alyado sila. Marami yan nangyari yan, ma'am, sa maraming area ng Central Luzon. I'm talking about the... Oportunista yan mga kababayan. Kung saan ang pera, mga mukhang pera mga kababayan. In short. Aquino, mga ngamkam ng lupa sa Hacienda Luisita, kaibigan nila sa matagal panahon ni Joe Masison. Nagbigay pa nga ng mga armas yan dati, si dating Senador Ninoy Aquino. Testimonya ni Ka-Eric mga kababayan dahil mayroon siyang first-hand information. Sinalaysayan ni Peter Motok, no? Pero ito mas malala, ang tinatawag nilang monumental figure of state fascism ng pagiging diktador at pagiging malupit. Kakampi na nila mga kababayan. Pamilya nila ngayon ay kanilang kinakandili. All about funds. Pundo ito, ma'am, sapagkat ang CPP, NPA, NDF ay nahulog na ngayon sa isang malaking kriminal na sindikato na nagninegosyo. Highest bidder. Extortionist mga kababayan. Ano kayang deal nila ni Tambalostos? Bakit kumampi-kampi na kay Tambalostos ang mga animal na yan mga kababayan? Tactical alliance nga ba? So the highest bidder right now is the Martin Romualdez Marcos faction. Pangalawa, they need Martin Romualdez and Marcos para sila ay makabangon sapagkat sakali... Samantala lang yan mga kababayan. Kapag lalakas na sila ulit, tutuklawin na naman yan mga Marcos at mga Romualdez. Si Sara Duterte ang magiging pangulo ng bansa, duturugin talaga sila. Proven yan. The way na dinurog sila ni Pangulong Duterte to the point na... Naghihingalo na yung mga kababayan mga rebelde. Nung iniwan ni mga kababayan, ni PRRD ang pwesto, anong ginawa ni BBM? Pinalaya mga kababayan ang mga nahuling mga rebelde, nag-amnesty. Animal. Muling namayagpag ang mga legal funds dyan sa Kongreso. Ngayon, nagbida-bida pa mga kababayan. 90% ng pwersa ng... Si Babalo ba yun? Si Renato yan? Sana mahulog ka dyan. Kasasabit diyang baba mo sa pader. 90% ng pwersa ng NPA durog sa buong Pilipinas at pati ang kanilang mga political infrastructure never seen... Akala ba namin wala nang... Di ba nagyabang ang Marcos administration na wala na dang guerrilla fronts? Bakit patuloy ang barilan? Bakbakan pa rin mga kababayan. Na pinadapa, pinagapang, pinagulong ng administrasyon ng isang gobyerno ang CPP, NPA, NDF after more than 50 years. Nangyari lang yan sa isang Rodrigo Duterte pamumuno. And of course, mas lalong dudurugin sila ng isang liderato ng Sara Duterte. So for them not to be able to... Ang dapat gawin ni Sara mga kababayan ay kumuha talaga mga kababayan ng ebidensya at tuluyan ng sampahan ng kaso etong mga grupong ito kung mayroon silang ties dyan sa NPA mga kababayan. Dahil pasok na yan sa mga kababayan anti-terror law. At pagbawalan ang mga animal na to na pumasok sa mga paaralan mga kababayan dahil kawawa ang mga bata. Ang mga bata ang mga nabibiktima, nare-recruit sa kabundukan mga kababayan at nagugurgur lang ng walang katuturan. Trap again in a very strong, very decisive at strong rule of law na uri ng panggobyerno na dudurog sa kanila. They are using right now si Martin Romualdez at si Marcos para madurog nila ang threat coming from Duterte. Maliban sa negosyo, gusto rin nilang magkaroon ng patuloy na pag-access sa loob ng gobyerno upang makapagpalakas sila habang sila ay mahina sa armado. Sumisip-sip ng pondo ng bayan, at mga pangatlo, gagamitin nila itong alyansa na ito para lalo pang mabitak ang pagkakaisa ng political leaders to the point na magkaroon ng matinding pangpolitikang bangayan. Kala siguro nila mga kababayan na kapag mabitak nila ang Marcos at Duterte, mahahati. Well, dumilang sa kuko yung grupo ni Nabangag mga kababayan o sa inyo na. Pero etong pwersa ng mga Duterte, yan pa rin ang majority. Ang mahinang portion na nagagamit nila ay sasakyan nila. Yan ang dahilan kung bakit todo-todo ang banggaan ng Romualdez Marcos ng Duterte Political Group. Sa likod nito na nagsusulsol ang CPP, NPA, NDF. Pero overall, I will agree sa sinabi ni Peter Motok
na ang CPP, NPA, NDF is nothing more different than the highly organized criminal syndicate for the highest sindikato. bidder. Basta may pundo, may negosyo, wala na yung ideolohiya at ginagamit sila ng mga politikong kagaya ni Marcos at Romualdez para magpasabog ng kaguluhan sa ating bansa na ginagamit din nila upang sila ay manatiling relevant sa loob po ng ganitong sistema at kalagayan. Kung gayon pala mga kababayan ha, isabit din ito si Romualdez at si Marcos mga kababayan dahil mayroong alliance Pagtatraidor yan mga kababayan ha. Mga kalaban ng bayan. Dinisignate na nga sila as terorista, di ba? So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.